Ang lesson natin ngayon ay adding and subtracting polynomials. Napakahalaga nitong lesson na to kasi kailangan nyo to kapag titingnan na natin yung mga susunod pang topics. No? So very useful ito. Ngayon, kailangan meron kayong ballpen or lapis at saka papel para makapag-practice tayo kung paano mag-add and mag-subtract ng mga polynomials. Bago yan, i-define muna natin ano ba yung mga polynomials. Magbibigay muna ako ng example. For example, 6x squared. So, ang 6x squared ay isang polynomial. Ano yung mga parts niyan or components? Number 1, meron tayong variable. Usually, ang ginagamit nating variable sa math ay x. Pero pwede rin tayong gumamit ng ibang letter. A, B, C, D, etc. Okay? Pero usually x o kaya y. Now, meron tayo ditong coefficient. Okay? Yung number na nasa harap nitong x, tawag natin dyan ay coefficient. So, isa siyang numerical coefficient, 6. And then, meron tayong exponent. Okay? Ano yung mahalaga dito? Ang mahalaga, ang exponent natin dapat ay non-negative. So, bawal siyang mag-negative. No? For example, 6x raised to negative 2. Hindi na yan sakop nitong mga polynomials kasi negative na yung exponent. Okay? So, dapat non-negative whole number siya. Whole number, ibig sabihin, pwede ba yung fraction? Hindi pwede. Kasi for example, 6x raised to 1/2, okay, positive naman siya, pero hindi siya whole number. Okay, so hindi ito mga polynomials. Okay, so again, this is an example of a polynomial. Specifically, dahil isang term lang siya, ang tawag natin sa kanya ay monomial. Monomial. Okay, another example, let's say meron tayong 6x. So, 6x is also a polynomial. Ito yung variable natin, ito yung coefficient, and yung exponent niya ay invisible, di natin nakikita. Meron siyang coefficient or meron siyang exponent na 1. Okay? Another example is 6. So, ang 6 is also a polynomial. Bakit? Kasi pwede nating i-express yung 6 as 6x raised to 0. Remember, anything raised to 0 except 0 ay 1. So, itong buong to, magiging 1 lang yan. So, basically, meron kang 6 times 1. 6 times 1 is 6. Ito lang yan. Okay? So, again, this is a polynomial. This is also a polynomial. This is a polynomial. So, pwede rin na meron tayong, for example, x plus 2. This one is also a polynomial. Dahil dalawa na siya, ang tawag natin dito, binomial. Binomial. Okay, ito naman dahil isa lang, monomial. Okay, so yun lang muna sa definition at mga examples ng polynomials. Ngayon, mag-focus tayo dun sa solving. Okay, recall muna natin ano ba yung mga properties of addition. So, basically, meron lang tayo ditong commutative property of addition that for any number a and b, a plus b is equal to b plus a. Ang ibig sabihin lang nito, pag pinagbaliktad mo yung dalawang number, okay, na ina-add mo, parehas lang yung sum niyan. Okay? So, yung mga addands natin, for example, 5 plus 3. Ang 5 plus 3 ay parehas lang sa 3 plus 5. Okay? At alam natin, 8 lang yan. So, yun yung sinasabi ng commutative property of addition. Okay? So, another one is yung associative property of addition that for any number a and b and c, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Ibig sabihin, regardless of the grouping, okay, nung mga addands natin, parehas lang yung sum niyan. For example, 5 plus 3 plus 2 is equal to 5 plus 3 plus 2. I-add muna natin to. 5 plus 3 is equal to 8 plus 2. Ito naman, bring down natin si 5. 3 plus 2 is 5. 8 plus 2 dito sa kabila ay 10. And then 5 plus 5 is 10. Okay? So, kahit alin dyan yung i-group mo, yung sum natin ay parehas lang because of the associative property of addition. Okay? So, now, tingnan din natin yung isa pa sa subtraction rule na gagamitin natin mamaya. A minus B is equal to A plus negative B. So, for example, meron kang 5. So, dito ko sir isusulat. 5 plus negative 2. Okay? Pwede mong i-express yan as 5 minus 2, which will be equal to 3.
Okay? So, ito lang yung sinasabi dito sa rule na to. Basically, rule lang yan doon sa mga operations ng signed numbers na magiging useful kapag nagsusubtract na tayo ng mga polynomials. So, start tayo with the addition of polynomials. For example, find the sum of 6x plus 4x. So, dito sa example natin, meron kang 6x plus 4x. Ngayon, titingnan mo, like terms ba tong mga to? Like terms? Ibig sabihin, dapat parehas yung mga variables na present. Parehas naman. Nandito sa x, dito rin sa x. And then, parehas sila ng degree. Okay? Pag sinabi nating degree, parehas yung exponent nila. Okay? So, ano yung exponent ng x dito? Ang exponent ng x dyan ay 1. Kasi again, kapag hindi nyo nakikita yung exponent, automatic 1 yan. Dito sa kabila, 1 din. Okay, dahil like terms sila, dahil parehas ng variable, parehas variable makikita natin x, and then parehas sila ng degree, pwede nating i-add yung mga numerical coefficients. Ibig sabihin, i-add mo lang to, and then i-copy mo yung variable. Okay, so 6 plus 4 is equal to 10, and then copy mo lang yung x. So, pwede mong isipin na yung x dyan ay, let's say, apples. Okay, so meron kang 6 na apples, tapos nag-add ka pa ng 4 na apples. Ilan na yung apples mo? Eh di 10. So ito yung answer natin. 10 apples. Or 10x in this example. Okay? Another one. 3x plus 4 plus 7x minus 8. So dito, magiging useful na dito yung ginawa natin kanina na associative property. So sulat muna natin siya dito. No? Meron akong 3x plus 4 plus 7x minus 8. Pwede kong i-group dito itong dalawa, no? So meron kang 3x plus 7x, and then meron kang 4 plus negative 8. Okay, pinagsama ko lang tong dalawa, and then pinagsama ko lang din itong dalawa. So now 3x plus 7x is equal to 10x, and then ito 4 plus negative 8. Remember, pwede nating isulat yung 4 plus negative 8 as 4 minus 8 based dun sa subtraction rule natin kanina. Okay, so bring down natin si 10x plus 4 minus 8 is negative 4. Okay, and based din dun sa subtraction rule natin kanina, meron kang plus dito, tapos meron kang minus, pwede mo nang tanggalin yung plus. Okay, pwede mo nang isulat as 10x minus 4. And that is the answer. Okay, ngayon, may isa pang paraan kung paano nyo pwedeng isolve ito, no? Kung mas komportable kayo sa ganitong paraan, pwede nyo gawin. Sulat nyo yung 3x plus 4, and then sa baba niya, isusulat mo yung like term. For example, sa baba ng 3x, isusulat mo yung 7x, and then sa baba ng 4, isusulat mo yung negative 8. Don't forget the plus sign. Okay? And then, i-add lang natin siya. So, 3x plus 7x ay 10x, and then ito, 4 minus 8 is negative 4. Parehas lang naman yung sagot na makukuha natin. Okay? So, yun yung mga sagot natin. Again, 10x and then 10x minus 4. Another one, you have 3x squared y plus 6xy plus 8 plus 2x squared y minus 2xy minus 11. So, ngayon, try natin gawin yung method na pinakita ko na pinagtatapat-tapat natin sila. So, meron kang 3x squared y plus 6xy plus 8, and then sa baba niya, ilalagay mo yung 2x squared y minus 2xy minus 11. Ngayon, dapat yung magkakatapat na yan, like term sila. No? Tingnan natin tong una. Meron kang x squared, okay naman. Meron kang y, meron kang y. Ibig sabihin, pwede na nating i-plus yung mga numerical coefficients. So, 3 plus 2 is 5. And then, kokopyahin nyo na lang ito. X squared y. Okay? So, now, ito naman, like terms din sila, xy and xy. Pwede nyo nang gawa ng arithmetic itong numerical coefficients. So, meron kang 6 minus 2. Okay? So, 6 minus 2 is 4. Positive yan kasi mas malaki yung 6. So, meron kang plus 4 and then kopyahin nyo si xy. And then last, meron kang 8 minus 11. So, 8 minus 11 ay 3. Pero, mas malaki yung 11. So, ikakopy mo yung sign niya na negative minus 3. And that is the answer.
Okay, 5x squared plus 4xy minus 3. Ayan, dito naman tayo sa subtraction of polynomials. For example, you're asked to subtract 5x plus 4 minus 7x plus 2. So in this case, di ba kanina pinagtatapat-tapat natin? Ganun din yung gagawin natin. O pwede rin natin gawin yan dito. So, kopyahin muna natin yung nauna, 5x plus 4. And then sa baba, ilagay mo yung 7x, ilagay mo rin yung 2. Pero wag muna yung ilalagay yung mga operations na nandito. Okay? Bakit? Kasi subtraction yan. Kapag subtraction, papalitan nyo yung signs. Okay? Halimbawa, itong 7x positive siya dyan, di ba? May plus dyan. Pero, dahil subtraction siya, gagawin nyo siyang negative. Okay? Ito namang 2, positive din siya. Dahil may minus yan, gagawin mo rin siyang negative. Ayan, so pwede na natin siyang isubtract. So, 5x minus 7x, parehas ba yung kanilang variable? Like terms ba sila? Yes. So, copy nyo lang sa x, and then, arithmetic na lang doon sa 5 and 7. So, ngayon, meron kang 5 minus 7. 5 minus 7 is equal to negative 2. Okay? 5 minus 7, negative 2. Again, negative siya kasi mas malaki si 7. Now, dito naman, meron kang 4 minus 2. 4 minus 2 is equal to 2. Positive 2. So, that is the answer. Negative 2x plus 2. Ayan. So, meron tayong another example dito. Sulat ko na lang siya dito, no? You have 10x squared minus 4x plus 9. And then sa baba niya, isulat natin si 6x squared. And then si x, and then si 6. Pero again, papalitan natin yung mga signs nila. So, si 6x squared dito ay positive, gagawin nyo siyang negative. Okay? Si x dito positive, gagawin nyo siyang negative. And then si 6 dito negative, gagawin nyo siyang positive. Again, babaliktarin nyo yung mga signs kapag subtraction ang usapan. Okay? So, dapat magkakatapat dyan like terms, ha? Simulan natin dito. Ayan, like terms naman sila, pareha silang x squared. So, kopyahin nyo lang si x squared. Ngayon, pwede na natin gawa ng arithmetic yung kanilang mga numerical coefficients. So, you have 10 minus 6. 10 minus 6 is equal to 4. Okay? Next, you have negative 4x minus x. Parehas naman silang may x, copy nyo na lang si x. Ngayon, anong gagawin natin? Remember, meron dyang invisible na 1. Kapag di nyo nakikita yung numerical coefficient, automatic 1 yan, no? Parehas silang negative. Negative 4, negative 1. Anong ginagawa natin? I-add natin and then copy the negative. So, 4 plus 1 is 5. And then copy the negative. Okay? And then lastly, you have 9 plus 6. Parehas namang positive, so wala tayong problema. 9 plus 6 is 15 plus 15. And that is the answer. 4x squared minus 5x plus 15. Again, negative 2x plus 2, and then 4x squared minus 5x plus 15.